Nila-live natin para may maborn again na mga nanonood. Ngayon, buhay ko ng paglingkuran sa Jesus. Anong ibig sabihin? Yung Block 6 salita na 20 kayo. na walang halaga sa akin noon, ngayon, napakahalaga na sa buhay ko. 15, Kaibigan, 15, 20. Amen. Alam ng Diyos yung iniisip natin. Marahil iniisip mong maglingkod sa Panginoon, pero nahihiya ka sa mga kakilala mo. Pastor, Nahihiya ka sa mga kamag-anak mo, baka kung anong sabihin. born again. O nagpalit na ng relihiyon, si ganito, kanyan. Kapatid, huwag mo silang isipin. Isecure mo ang iyong nag-iisang kaluluwa. Yung kaibigan mo, yung kumpare mo, yung mga barkada mo, hindi sila nagliligtas sa iyo. Si Jesus lamang. Amen. Ang may kapangyarihan, iligtas ang iyong nag-iisang kaluluwa. Amen. At kasama diyan ang iyong buong pamilya. Yung kakilala mo, amen. Kukontrahin ka pa niyan. Sasabihin pa sa'yo, simpa-simpa ka dyan, pera-pera lang dyan. Natin, Merkules. Hallelujah. Maraming ganong kaisipan. Kapatid, hallelujah. Kung pera-pera pag-uusapan, hindi na ako magpastor. Hindi na ako maglingkod sa ating pong Panginoon. Bakit? Maganda yung trabaho ko dati at may business ako dati. Amen. Kumikita ako ng 7,000 isang araw sa negosyo kong yun. Hindi pinagmamalaki ko ito, pero ito po yung katotohanan. Kumikita ako ng 7 or 8,000 pa nga, umabot pa. Isang buwan ko, 100,000. Hallelujah. Amen. Pero kaya kong ipagpalit ang pera sa kaligtasan ng ating nag-iisang kaluluwa. Mga minamahal, amen. Hindi pera-pera sa paglilingkod. Yung ginagawa namin dito walang bayad. Katunayan, wala kaming dalang pit-pit na mga love offering. Walang mga basket. Amen. Hindi kami sumasahod. Walang suporta. Amen. Sa amin mula sa main church. Pero ginagawa namin ito. Bunga ng aming pananampalataya kay Jesus. Amen. Bunga ng aming pag-ibig sa atin pong Panginoon. Dahil sa aklat ng Diyan, kung ako'y inyong iniibig, sundin mo ang aking mga ipinag-uutos. At isa sa ipinag-uutos ng atin pong Panginoon, ipangaral ang kanyang mga salita. Kaibigan, mahal ka ni Jesus. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kasama tayo dyan. Kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sinamang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Magpakatotoo ka, kaibigan. Alam kong nangangarap ka ng langit. John chapter 1. Ang salita. At hindi ako maniniwala sa iyo na hindi mo pangarap ang langit. The word was flesh. Anong pangarap mo, impyerno? Imposible yan. Walang taong nangangarap ng impyerno. Sa lupa pa lang, maaaring impyerno na yung buhay mo. Mangangarap ka pa ng impyerno pag namatay. Walang ganong tao. Kaya ito ang magandang balita na nais kong sabihin sa iyo. Amen, yung pangarap mo matutupad yan. Kung nangangarap ka ng langit, magkaroon yan ng katuparan. Kung sasampalataya ka sa ating pong Panginoong Jesucristo. Amen. Yan lamang po mga minamahal. Nawa. Amen. Nakapagbigay ako sa inyo ng paalala o kaunawaan tungkol sa mga bagay na higit na mas mahalaga. Pagpalain kayo ng ating pong Panginoon. Salamat po sa inyong pakikinig. Amen. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa pagkakataon na binigyan tayo ng Panginoon para mapakinggan ang kanyang salita. At patuloy po ang Diyos ay kumagutok sa ating puso. Sabi nga sa kanyang salita sa Galatians 9, gumawa tayo ng mabuti, magtanim, sapagkat sa panahon, ito po ay ating naaninin, lahat ng ating ginawa, ng kabutihan sa kapwa, sa paglilingkod sa ating Panginoon,
ay makakanta natin ang kapayapaan, kaligtasan, at pag-iingat ng ating Panginoon. Sapagkat marami ng negosyo na lulugi, bansa na nawawasak, negative sapagkat walang kabutihan sa puso, pag-aaway sa pamilya. Kaya kailangan natin ng mga mangangaral, kailangan natin ihayag ang salita ng Panginoon sapagkat ito'y mabuti bilang lingkod ng Panginoon na walang ibang tinataas, kaibigan, kundi ang salita ng Panginoon sapagkat maraming kumpanya, maraming nagsasara na kumpanya dahil nabalot sa kasalanan, natutukso, no? Yung may-ari mismo nagsusugal, ang may-ari mismo ng bababae, karya ng mga kapulisan natin na patuloy na ginuhos nandun sa husgado, nililitis dahil sa mga nai-involved sa mga droga. Kaya walang ibang solusyon kundi salita pa rin ng ating Panginoon. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay may kapangyarihan, ang Diyos mismo na kayang magbago sa ating buhay. Kaya niyang ayusin ang pamilya natin, kaya niyang iligtas ang isang bansa, ang isang building, ang kumpanya, ang negosyo mo, kapag ikaw ay sumasampalataya sa ating Panginoon. Sapagkat maraming negosyo, trabaho na nalulugi dahil sa bisyo, kasalanan. Hallelujah. May-ari mismo nagsusugal ng bababae, mga empleyado, nagsisigarilyo, nagiinom ng alak, at nakikita mo sa YouTube, sa TV, television, kapatid, kaibigan, may espiritu, may masamang espiritu. Hallelujah. Na patuloy na nagkukontrol sa isang tao na walang Kristo sa puso at kayang gumawa ng karumal-dumal na krimen. Kaya maraming mga nakukulong na mga sibilyan, mga pulis, mga naglilingkod sa bayan sapagkat wala si Kristo sa ating mga puso. Kaya walang ibang solusyon, kaibigan, kapatid. Si Apostol Pablo, nangaral siya sa Roma 1:16 na ang salita ng Panginoon, hallelujah, ay may kapangyarihan upang magligtas ng isang tao magbago kahit sa mga Grego, sa mga Hudyo. Kaya kaibigan, kapatid, ang salita ng Panginoon ay tunay na ating sanggaan, tunay na ating sandigan, tunay na ating proteksyon, tunay na magliligtas sa lahat ng tao. Kapagkat ang salita ng Panginoon, kailangan natin na sumampalataya, hindi man natin siya nakita. Pero kaibigan, pag tayo sumampalataya, palalaguin niya ang negosyo mo, aalisin niya ang mga empleyado mo na masasama ang loob. Maraming bisyo, kaibigan, nauubos ang pera sa bisyo. Ang isang araw, makikita mo ang paglago ng negosyo mo, ng trabaho mo, ng kumpanya mo, at maging buong bansang Pilipinas, kaibigan. Wala nang kriminal sa bansang Pilipinas. Wala nang nakukulong. Wala nang sindikato sapagkat naglilingkod na sa ating Panginoon. Kaibigan, kapatid, marami ng patutuo na marami na may kasalanan, gumagawa ng lihim. Kaibigan, kapatid, na kasalanan kung bakit bumabagsak ang isang bansa, ang isang kumpanya dahil sa kasalanan. Kaya sabi niya sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang regalo ng ating Panginoon ay buhay na walang hanggan. Kaya kaibigan, kapatid, ang kasalanan ng isang tao, ito ay nagdudulot ng kapahamakan sa kaluluwa at maging sa pisikal natin katawan at maging sa pamilya natin. Dahil sa kasalanan natin, kaibigan, kapatid, hallelujah, mawawasak ang bansang Pilipinas, mawawasak ang negosyo mo, kaibigan, maging ang pisikal mo, kaibigan, hallelujah, magkakaroon tayo ng iba't ibang sakit at karamdaman dahil sa ating mga kasalanan. At walang ibang solusyon, kaibigan, kapatid, maliban na tayo lumapit sa ating Panginoon. Kaya nakita ng Panginoon ng daigdig na sobrang sama na. Nagplano ang ating Panginoon sa pamamagitan ni Prophet Isaiah. Sinulat ni Prophet Isaiah na mayroong isilang na tagapagligtas ng buong daigdig, tutubusin lahat ng kasalanan ng tao, at mamamatay si Jesus Christ sa pamamagitan, kaibigan, kapatid, at mabubuhos ang kanyang dugo upang sa kaligtasan ng lahat ng tao at kapatawaran. Kaya kaibigan, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo na nabuhos sa Kalbaryo, makakamtan natin ang kapatawaran, kaibigan, sa lahat ng ating kasalanan, mula ng bata at tayo, kaibigan, hanggang sa kasalukuyan, ay makakamtan natin ang kaligtasan at kapatawaran, ang naging kagalingan ng ating mga sakit at karamdaman sa pamamagitan at
sa pananampalataya natin sa dugo ni Kristo na nabuo sa Kalbaryo. John 3:16, kaibigan kapatid, isinugo ng Ama ang kanyang anak upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi mapapahamak. Kaibigan kapatid, ang pananampalataya mo at ang pananampalataya ng anak mo, ang pananampalataya ng pamilya mo, ang panalangin kaibigan mo sa sarili mo, kaibigan kapatid, ay magliligtas at maghanip sa atin ng kapayapaan sa buong mundo. Kapag kaibigan kapatid, isang lingkod lang na magtalaga, magbalik loob sa ating Panginoon, libo-libong anghel ang nagagalak kaibigan sa kalangitan. Dahil ang isang masamang tao, kaibigan kapatid, may kamag-anak, may kaibigan, na kapag ikaw ay nakulong at nagbagong buhay ka sa kulungan, kaibigan kapatid, walang imposible. Maging ang pamilya mo ay mababago, maging ang negosyo mo, hallelujah, ay dadami. Dahil sa katapatan mo sa ating Panginoon, kaibigan personal na kaligtasan natin ang pananampalataya sa ating Panginoon. Kailangan kakaiba ka sa iba. Kung sila ay gumagawa ng kasalanan at walang pananampalataya, kailangan ikaw ay gumawa ka, kaibigan, ng isang pananampalataya na hindi matitinag ng anumang bisyo, salot, kalipunan. Dahil ang may taong may pananampalataya at paninindigan, siya lamang ang magtatagumpay, kaibigan, hanggang sa huli. Kaya maraming tao walang paninindigan, sumampalataya ngayon, nagkaroon ng problema, pagsubok, tumalikod na sa pananampalataya. Ayaw nang maniwala sa salita ng Panginoon. Nagbisyo, nagdroga, ngayon nakakulong na. Nag-adik, nagsigarilyo, nag-inom ng alak, ngayon may sakit na kanser. Kaibigan, nakakatakot kaibigan ang pagsisisi na sa huli na. Kaya bukas ang ating puso sa salita ng Panginoon, kapagkat pag hindi mo binuksan ang puso mo sa oras na ito, baka huli na bukas. Dapuan ka na ng sakit mamayang gabi. Segundo lang kaibigan kapatid, dumadating sumasalakay ang diablo. John chapter 10 verse 10, ang magnanakaw na tinatawag ng diablo, Satanas, ay sumasalakayan, kaibigan, upang magwasak at pumatay. Kaibigan kapatid, walang imposible. Lahat ay pwede din nating makita sa oras na ito. Kung ang Israel ay dinigma sila ng mga Palestino, hindi nila alam, kaibigan, may mga tao na nakapture sa gera, mga Pilipina namatay dahil sa gera, sa pagsakop ng mga Palestino. Kaibigan, sa bansang Pilipinas, pwede nating maranasan. Nandiyan na mga digmaan na mga iba't ibang bansa, napapakinggan natin, kaibigan kapatid. Kaya ang pagbabagong buhay hindi bukas, ang pagbabagong buhay ay hindi mamaya, ngayon na mismo na ang Diyos ay kumakatok sa ating puso para baguhin natin, tanggapin natin siya, magkaroon tayo ng pananampalataya na kung saan, kaibigan kapatid, ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng kapatawaran, kaligtasan at kapayapaan. John 14:6, kaibigan, sinabi ng ating Panginoon kay Apostol Thomas. Itong si Thomas, kaibigan, si Apostol Thomas, laging wala. Ang pananampalataya niya, hindi pa rin ganon kalakas, katapang ang kanyang loob upang sumampalataya sa ating Panginoon. Laging absent. Ayaw niyang maniwala na ang Diyos ay nabuhay na. Kaibigan kapatid, isinulat na sa Biblia, pinaliwanag na sa kanila, sa 3 araw mabubuhay si Jesus Christ. Kaibigan, sapagkat siya ay apostol, siya ay propeta, siya ay guro, siya ay tagapagligtas, pero siya ay Diyos, kaibigan. Nagkatawang tao siya, pero siya ay Diyos. Kaya nabuhay ang ating Diyos, ayaw maniwala ni Thomas. Kasabi ni ang ating Jesucristo kay Thomas, I am the way, the truth, and the life. Kaibigan kapatid, hallelujah, doon din ay naniwala si Apostol Thomas na ang Diyos nga ay namatay at muling nabuhay para mapatunayan ng ating Panginoon na kaya niyang tuparin ang pangako niya na pagpalain ang negosyo mo, ang pangako niya na babaguhin ang buhay mo, ang pangako niya aalisin ang bisyo mo, ang pangako niya ang ililigtas ang bansang Pilipinas sa mga mananakop. Kapatid, kung walang mga Bible study, walang street preaching sa isang bansa, sa isang building, sa isang negosyo, sigurado ang mga empleyado mo,
kaibigan kapatid, ay gumagawa ng mga kasalanan, magnanakaw, nagiinom ng alak, maya-maya nag-aaway na, nagsagsaksakan na, dahil may masamang espiritu ang dulot nito. Kala natin na tubig lang. Nakikita natin sa Facebook, nagiinom lang ng Diyos. Kapatid, kaibigan, hindi Diyos. Ang alak, hindi Diyos. Hindi ordinaryong alak lang yan, kapatid. May masamang espiritu ang kaaway ng mga tao sa daigdig na ito, sapagkat hindi tayo lumalaban, nakikipagdigma sa laman, kundi sa mga hukbo ng kadiliman, mga masasamang espiritu, espiritu ng alak, espiritu ng galit, espiritu ng pakikiapid, espiritu ng kamatayan. Kaibigan kapatid, pero pag tayo sumampalataya sa oras na ito at maniwala na ang Diyos ay sasamahan tayo, kaibigan kapatid, babalutan ng Diyos ang buhay mo ng banal niyang dugo na nagbuhos sa krus ng Kalbaryo, ang negosyo mo, ang pamilya mo, para proteksyonan ka sa mga masamang bagay sa daigdig na ito. Kaya kaibigan, isang araw, maraming taong dinudukot. Ginupo sa Facebook, online game, sugal, sabong na sugal sa online, tapos dinudukot na, namamatay na, saka lang sa huli ang pagsisisi, nakikita mo eh. Nag-i-enjoy ka, kunwari, pamananalo ka, pinupromote na mga sikat na mga vlogger, pag-online ka, pag-sugal ka, i-upload mo, i-download mo yung application, matutuwa ka naman. Pero kaibigan, kung may banal kang pagkasakop, kung naaawa ka sa pamilya mo na ang pera mo mauubos lang sa sugal, kaibigan, kung naaawa ka sa kasamahan mo, na imbis na ilibre mo na lang para pumunta sa gawain, kaibigan kapatid, hindi ka magsusugal. Yung maraming mga bansa na nawawasak, pamilya nawawasak dahil sa sugal. Kaya nga inalis si Apostol Judas, dahil sa sakim sa kayamanan, gustong magkapera, ibinenta ang ating Diyos sa mga Romano. Kaibigan kapatid, hindi tayo kaisa ni Judas. Wala sa puso natin ang ibenta ang pamilya natin dahil sa sugal. Ibenta ang ari-arian natin, ang bahay para sa sugal, ang kotse para sa sugal. Kaya maraming mga mayaman ngayon, wala na. Nagpakamatay na. May mga anak pa nga, binibenta pa pati anak dahil sa sugal. Prasakyan. Kaibigan kapatid, hindi natin kailangan ng sugal. Ang kailangan natin ay salita ng Panginoon. Sapagkat ang salita ng Panginoon, kaibigan, ang siyang mag-aalis sa atin sa masamang daigdig na ito. Kung bakit tayo ay nananatili sa daigdig na ito, dahil meron tayong obligasyon na ipangaral ang salita ng ating Panginoon, gumawa ng mabuti. Kaya nang malapit nang umalis ang ating Panginoon sa Mateo 28:19, kaibigan, maraming disipulo, apostol, kaibigan, na malapit sa Jerusalem, sa Olibo, bundok na Olibo. At dahil pinangako niya, kaibigan, sinabi niya sa kanyang mga disipulo, humayo kayo at gawing alagad ang lahat ng tao sa daigdig. At bautismuhan sila sa pamamagitan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sumunod sa utos ng ating Panginoon. At ang ating Panginoon mismo ang nangako sa lahat ng pagkakataon hanggang sa dulo ng buhay natin, sasamahan tayo ng ating Diyos na buhay. Kaibigan kapatid, totoo ang salita ng Panginoon. Kung hindi natin alam na ang Diyos ay may Diyos, kaibigan kapatid, isipin na lang natin na ang nilikha ang mga bagay na ito kaya may Diyos. Nilikha ng Diyos sa Genesis chapter 1 verse 1, no? Nilikha niya ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng kanyang salita. Nagkaroon tayo ng damit, kasuotan, bahay, trabaho, dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Ngayon, saan tayo magbibigay? Balik tanaw. Siyempre sa Diyos na buhay. Kaibigan, na gumawa ng paraan para abutin tayo sa oras na ito. Marahil gusto mo nang magpakamatay, wala ka ng direksyon, hindi ka makawala-wala sa pisyon kasalanan. Marahil ikaw ay may sakit at karamdaman. Yung kanina lumapit sa akin dito, kaibigan kapatid, nanalangin siya, Panginoon, ibalik mong aking kaisipan. Dahil meron siyang sakit na nawawala ang kanyang kaisipan. Hindi niya na alam kung sino at sino ka. Ang kanyang pamilya, hindi niya makilala, kaibigan, nanalangin siya sa ating Diyos.
nabigyan ibalik sa kanyang kaisipan. Kaibigan, may kapangyarihan sa salita ng Panginoon. Sa Lucas, kaibigan, chapter 8, isang babaeng tinatagasan ng dugo. 12 taon ang isang babaeng ito na tinatagasan ng dugo. Naubos na ang pera niya, lumalapit sa doktor. Iba't ibang kaparaan ang ginawa ng babaeng ito. Pero kaibigan, segundo lang nang siya'y tumugon, nang siya'y tumingin sa ating Diyos, habang maraming tao, kaibigan, siya'y sumampalataya sa kanyang kaisipan at puso, na mahawakan lang niya ang laylayan ng ating Diyos, kaibigan, kapatid, ay siya'y gagaling. Kaya nagtanong ang ating Diyos, sino ang umawak sa aking damit? Sabi ng mga apostol, napakaraming tao, Panginoon, masasanggi ka. Pero kaibigan, ang babae nagsalita sapagkat hindi pala malibim ang kanyang ginawa. Sinabi ng ating Panginoon, bumalik siya sa iyong pananampalataya. Kapatid, hindi mo man nakita ang kagalingan ng buhay mo. Hindi mo nakita ang paglago ng negosyo mo. Kailangan mong sumampalataya. Hindi mo nakita ang kapayapaan sa pamilya mo. Kaibigan, sumampalataya ka lamang na kapag ikaw ay sumampalataya sa ating Panginoon, Diyos mismo, kapatid, ang mag-aayos ng pamilya at negosyo mo. Sa isang kisap mata lang, kaibigan, segundo lang, makakantan mo ang kapayapaan at panalangin mo. Bakit, kaibigan, kapatid, hindi tayo sumampalataya sa ating Panginoon? Dahil nariyan ang may kaaway, kapatid, sa daigdig na ito. Maraming mga tukso, diablo, natutuksoin tayo, mga masasamang influensya, mga sindikato, protektor, na nililin lang tayo. Gagawin tayong makapangyarihan dahil sa pera. Gagawin tayong matatag sa daigdig na ito dahil sa posisyon. Tutuksoin tayo ng diablo katulad ng ahas na ginamit ng diablo na natukso si Eva at Adan para magkaroon sila ng karunungan at kayamanan sa daigdig na ito na magiging Diyos daw sila. Sinabi ng diablo, kaibigan. Kaya natukso si Eva, kinain ng masamang ang puno, ang bunga ng puno na pinagbabawal ng ating Panginoon. Sapagkat nais din niyang maranasan na magkaroon ng katalinuhan. Kapatid, kaibigan, kung tayo'y nagnanasa sa daigdig na ito, gusto mong maging matatag, kaibigan. Pero kaibigan, kapatid, sinabi ng ating Panginoon, heaven and earth will pass away. Revelation chapter 21. May isang bagong langit na darating na Jerusalem na bagong titirhan ng mga pinili ng Panginoon. At ang lumang lupa at langit ay lilipas. Kapatid, isang malinaw kapag ikaw ay nagbabasa ng Biblia, kahit grade 2, grade 3, mauunawaan. Ang langit ay hindi ang daigdig, kundi mayroong bagong darating. Dahil mawawasak ang daigdig na ito dahil sa kasalanan ng tao. Nariyan ang sakim sa gahaman sa pera, posisyon, gustong magpakatatag sa daigdig na ito, magpakasikat sa Facebook, sa YouTube, itaas ang sarili para sabay ng tao, para i-follow ng tao. Kaibigan, kapatid, sino ang sinusundan mo sa oras na ito? Kaibigan, kapatid, mahirap sumunod sa mayaman, punong-puno ng korupsyon. Mga gobyerno na pilit kang hinahawakan sa liig, sumusunod ka dahil sa pera, sa posisyon. Bibigyan ka ng alak, sigarilyo, magdroga muna tayo, magbisyo muna tayo, halika, bibigyan kita ng magandang posisyon. Magiging manager ka na. Gagawin kitang matatag dito sa kumpanya. Magsigarilyo tayo, mag-inom tayo ng alak, halika. Kapatid, ang Diyos ay kumakatok sa ating puso. Ayaw ng Diyos na mawasak ang kanyang mga nilalang. Nilalang tayo ng ating Panginoon batay sa kanyang wangis. Genesis chapter 1 verse 21. God created man according to His image. Ibig sabihin, wala tayong kapintasan at walang kasalanan. Nilikha tayo ng ating Panginoon. Pilit nating winawasak sa bisyo ang ating katawan. Pilit nating ini-involve ang ating katawan sa mga masasamang gawa. Kung walang magiging Kristiyanong senador, kung walang magiging Kristiyanong presidente, kung walang magiging Kristiyano sa isang kumpanya, kaibigan, kapatid, hallelujah, isang araw mawawasak ang bansang Pilipinas dahil sa bisyo at kasalanan. Kung bakit nagunaw ang buong daigdig na ito sa pamamagitan ng tubig, sa pamamagitan ni Noah. Kung bakit sinunod
ginunaw ang Sodom at Gomora sapagkat wala nang matuwid at iniligtas lamang kaibigan si Lot na pamangkin ni Abraham sapagkat kaibigan siya isang matuwid at iniligtas ang kanyang pamilya. Ang problema, lumingon pa yung asawa. Tumingin sa kayamanan, tumingin sa isang lugar, kaya naging asin. Kaibigan, kapatid, ayaw ng Panginoon na mawasak ang kanyang militan. Kung ayaw nating mawasak ang ating sarili, ang ating bayan, ang ating pamilya, lumapit tayo sa ating Panginoon para makamtan natin, kaibigan, ang kapayapaan at kaligtasan sa ating buhay. Wala tayong ibang dapat lapitan, kapatid. Matuto tayong manalangin kung ang malayo ang kamag-anak mo na i-involve sa droga, sa bigmaan, sa gera, doon sa Palestine, doon sa Israel, doon sa Russia, sa Ukraine. Kung may kamag-anak ka na punong-puno ng bisyo, pamangkin, kapatid, hallelujah, kaibigan, isa ang tagumpay kung bakit nagtatagumpay ang anak ng Diyos sa pamamagitan, kaibigan, ng panalangin sa puso at isip. Bago lumapit, kaibigan, ng isang babae sa ating Diyos na buhay para hawakan ng laylayan, with Diyos siyang tinatagasan ng dugo, siya'y nanalangin. Na mahawakan lamang niya ang laylayan ng ating Panginoon, siya ay gagaling. Kaibigan, kapatid, walang imposible sa panalangin. Kung dadalhin lamang natin, kakausapin natin ang ating mga anak, dahil sa salita, dahil sa communication, dahil sa pag-ipag-usap, kaibigan, kapatid, magbabago ang anak mo, kausapin mo puso sa puso. Mababago ang empleyado mo, kausapin mo puso sa puso. Dahil pag may empleyado kang sigurado, isang araw mananakawan ang kaha mo, ang negosyo mo. Dahil walang iniisip ang isang sugarol, isang masamang tao, kundi gumawa ng masama. Kaya makikita mo na lang bakit nawala, nababawasan ng kinikita ko dahil sa mga masasamang gawa ng tao. Kaya hindi natin kailangan ng posisyon, pera sa daigdig nito. Ang kailangan natin ay magbalik tanaw sa utang na loob natin sa ating Panginoon. Na meron siyang ginawang dakilang pangako, kaibigan, kapatid, na kapag sumampalataya ka sa ating Panginoon, tanggapin mo na lamang ang kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoon. Makakanta natin ang kasaganahan sa daigdig nito. Maging ang ating sarili, ang ating kaluluwa ay dadalhin niya sa buhay na walang hanggan. Ano ang potensyal mo, kaibigan, kapatid? Pero ay potensyal ka, malakas ang pangangatawan mo. Maganda ang posisyon mo sa oras na ito. Maganda ang nagtakbo ng negosyo mo. Meron kang magandang posisyon, maganda ang hanap buhay mo. Kanino mo pinaglalaban, kaibigan, kapatid, ang prinsipyo mo? Ano ang pinaglalaban mo sa oras na ito? Gusto mo ng kapayapaan sa pamilya? Marami kang pera pero walang kapayapaan ng pamilya mo. Maganda ang posisyon mo, kaibigan, pero hindi nagmamahalan ang mga empleyado mo. Mataas ang posisyon mo pero walang pagkakaisa. Dahil sa bisyo at kasalanan, kaibigan, hindi mo nakikita ang kapayapaan. Kaibigan, kapatid, lumapit tayo sa ating Panginoon. Matthew 11:28, lumapit tayo sa ating Diyos sa buhay. Sabi ng ating Panginoon, lumapit kayo. Lahat ng mga nahihirapan, at tayo ay bibigyan ng ating Panginoon ng kapahingahan. Kung walang kapayapaan, kaibigan, kapatid, isang araw, makikita natin ang ating buhay ay walang direksyon. Kung minsan naiisip mo dahil sa problema, gusto mo nang magpakamatay. Dahil sa problema, kaibigan, halos mawala na ang sarili mong kaisipan. Aalisin ng Panginoon lahat ng ating tinatangkilik. Meron siyang kapangyarihan, kaibigan, kapatid, ang Diyos, na kaya niyang alisin ang lahat ng ating tinatangkilik. Lakas, posisyon at pera ay kayang-kayang alisin sa atin ng ating Panginoon kapag tayo ay hindi tumanggap sa ating Panginoon. Hindi natin ginawa ang kanyang kalooban. Kung minsan, isang araw, hindi natin pinaglalaban ang ating pananampalataya. Nakakita tayo ng ulan, tumigil na tayo sa paglilingkod. Naarawan tayo, hindi na natin paglaban ang ating pananampalataya.
Nagkaroon tayo ng problema, nawalan tayo, hindi na natin pinaglaban ang ating pananampalataya. Lipat. Pansamantala lamang Lipat kaibigan kayo. ang daigdig nito. Di bali nang mahirapan tayo, Lipat. 60 years, 50 years, Lipat. kung buhay naman na walang Lipat hanggan kayo. ang pagkakalob sa atin ng ating Panginoon. Kapayapaan sa ating pamilya. Isang araw kapatid, mapapakilala sa ating ang ating Panginoon. 2 Corinthians 5:10, na tayo husgahan sa ating ginawa, mabuti man o masama. Ang Diyos ay meron siyang kapangyarihan para tayo husgahan. Pero kaibigan, wag natin husgahan ang ating kapwa. Panalangin natin kaibigan ang ating kapwa. Hindi, lipat ka ron. Tawid. Hallelujah. Kapag ang kaibigan, mahal tayo ng ating Panginoon sa Matthew 22 verse 37, ibinigay ng Diyos ang kanyang pinakamahalagang utos kung saan ay dapat nating sundin. Sabi ng ating Panginoon, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. At mahalin natin ang ating kapwa tulad ng ating sarili. Kaya kaibigan, hindi natin pwedeng husgahan ang ating kapwa. Ano man ang relihiyon niya, ano man ang nationality niya, regardless kung ano ang organization niya, hindi natin pwedeng husgahan. Kaibigan, hindi natin pwedeng pagtalunan ang prinsipyo ng Biblia. Hindi natin pwedeng ipaglaban hanggang gusto mo nang makipag-away sa kapwa mo dahil sa prinsipyo mo. Kaibigan, Diyos pa rin ang pagbabago ng ating buhay. May tamang panahon para sa pagbabagong buhay. Hindi natin pwedeng pilitin yung ayaw sapagkat tayo ay tao lamang. Pero kaibigan, kung ang Diyos mismo ang isibok sa ating mga puso, kung kinakailangan maranasan natin ang sakit at karamdaman, maranasan natin ang wasak na pamilya, maranasan natin ang digmaan, ang virus, para lang lumapit ang bansang Pilipinas sa ating Panginoon, gagawin ng Diyos. Nais kung kinakailangan na mawalan ka ng kamay ng paningin para lang lumapit tayo sa ating Panginoon. Kung kinakailangan mawasak ang organisasyon natin na sinasandalan natin, akala natin matatag na, gagawin ng ating Panginoon para lang lumapit tayo sa ating Panginoon. Kaya nga kaibigan, na lumapit si Apostol Pablo, kaibigan, sa mga pare, gumawa ng sulat, pumunta sa Damascus para ipapatay ang mga lingkod ng Panginoon. Hindi pa siya Apostol Pablo, ang pangalan niya ay Saul. Kaibigan kapatid, inalis ng Panginoon ang kanyang paningin para lang makilala ni Apostol Pablo na hindi siya makapangyarihan sa daigdig. Hindi ang posisyon ang magliligtas sa atin. Hindi ang pera ang magliligtas sa atin. Kailangan natin ang Diyos, kaibigan. Siya ang pinakamakapangyarihan sa daigdig. Kaya inutusan, kaibigan kapatid, si Ananias na isang disipulo upang ibalik ang paningin ni Apostol Pablo at siya kaibigan ay masigasig na naglilingkod sa ating Panginoon. Nangaral si Apostol Pablo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Nakaranas si Apostol Pablo, kaibigan, na ulanan, na lumubog ang kanyang barkong sinasakyan. Hallelujah, maging sa kulungan ay nakulong si Apostol Pablo sapagkat under colony, kaibigan ng Israel, during the time, sila ay nasasakupan ng mga taga-Romano, kaibigan, at wala silang kapangyarihan ng mga Israelita. Kaibigan kapatid. Kaya kung saan nagtatago si Apostol Pablo, bagamat siya ay may lihitimong kilala ng mga taga-Romano na isang matalino, mayaman, pero siya ay nagbalik loob sa ating Panginoon. Naging siya ang dati niyang kakampi ay kaaway na, kaibigan kapatid. Kaibigan, kung maglilingkod ka sa ating Panginoon, kung dati mong kakampi ang sindikato, kung dati mong kasama ng mga sugarol, kaibigan, ngayon kakampi mo na ang ating Panginoon. Isang araw, itatakwil ka na ng mga kaibigan mo dahil sa paglilingkod mo sa ating Panginoon. Pero kaibigan, kahit na ikaw ay takwil ng kaibigan mo, dahil sa pananampalataya, magpatuloy ka sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sapagkat kaibigan, hindi kayang ibigay ng mga sindikato ang kaligtasan mo at kapayapaan. Hindi kayang ibigay Mahinang hangin lang yan, ng mga drug lord, ng mga protektor.
kaibigan, ang kaligtasan mo. Kaibigan, kapatid, isang araw ipagkakalulong ka niyan kapag sila'y nakulong na, kapag sila'y sumabit na sa mga gobyerno, sa mga pulis na totoong naglilingkod sa bayan, kaibigan, kapatid, sa mga husgado na totoong may puso at malasakit sa kapwa, kaibigan, isang araw mawawasak, kaibigan, nagiging kaaway mo na ang mga sindikato na dati mong kasama. Kaya kaibigan, ipaglaban na natin ang ating pananampalataya. Kapag ang Diyos na naghari sa ating kumpanya, sa ating negosyo, sa ating bayan, kaibigan, hallelujah, isang araw makikita natin ang paglago ng ating ekonomiya. Wala nang magugutom na bansang Pilipinas. Wala nang mag-ibang bansa, kaibigan, sapagkat tataas na ang ating ekonomiya. Makikita mo, kaibigan, ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Makikita mo ang kaligtasan, kaibigan. Makakabili ka na ng piso sa halaga. Baka iniisip mo, nang bobola lang yan. Kaibigan, kapatid, ang salita ng Panginoon ay kaya niyang gawin lahat ng bagay kung tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon. Itataas ng ating Panginoon ang bansang Pilipinas. Biruin mo, wala nang kurap opisyal. Lahat ng tax, kaibigan, ipapagawa na ng mga libreng hospital. Kaibigan, sapagkat lahat takot nang gumawa ng kasalanan. Takot nang magkurap sapagkat naglilingkod na sa ating Panginoon. Sapagkat ang tinuturo ng ating Panginoon, kaibigan, hallelujah, ay kaligtasan, kapayapaan at pagmamahal sa kapwa. Lahat ng mga bar, ipapasara na dahil may mga senador na mga Kristiyano takot gumawa ng kasalanan. Ipapasara na yung mga tindahan na magbibenta ng sigarilyo at alak. Dahil ang dulot ng sigarilyo at alak ay kasamaan at pag-aaway-away sa pamilya. Nagpatrabaho, kahirap-hirap magtrabaho, tapos dadalhin lang ang pera sa bisyo at kasalanan. May mga magulang sa ibang bansa nagpapadala sa Pilipinas. Anong ginagawa ng mga anak? Nag-aaral kuno pero pinagbibisyo ang pera. Halos mamatay na ang magulang, mga OFW. Pagtatrabaho, oras-oras, minuto-minuto, umiiyak dahil ang hirap ng trabaho sa ibang bansa. Pagdating sa Pilipinas, pagdating ng pera, pinangbibisyo lang, pinanginom ng alak, sigarilyo. Kaibigan, kapatid, mamulat na tayo sa katotohanan. Hindi ba tayo naaawa sa ating bansa, sa ating pamilya dahil sa kasalanan natin? Makakasama ang ating pamilya sa sumpa at pinangako ng ating Panginoon. Kung gusto natin, kaibigan, ng sumpa, kaibigan, sigurado gagawin mo mga bagay nito. Pero kung nais natin ang kapayapaan, kaligtasan, kaibigan, lalapit tayo sa ating Panginoon para magkaroon ng kapayapaan ng ating bansa, ang ating pamilya. At isang araw, kaibigan, makikita natin, wala nang masasama, wala nang mandurugot, kaibigan, kapatid, wala nang drug protector, kaibigan, wala nang magnanakaw, kaibigan, sapagkat lahat na ng tao ay naglilingkod na sa ating Panginoon. Paano mababago ang buhay ng tao kung hindi natin hinahayag ang salita ng Panginoon? Paano mababago ang isang negosyo kung ang negosyo mismo, kaibigan, kapatid, ang may-ari mismo ay sugarol ng bababae? Kaibigan, walang itinuro sa Biblia ang magsugal. Kaya nga yung ating si Judas ay inalis siya sa 12 disciple sapagkat ibinenta niya ang ating Panginoon. Isang kurap, kaibigan, ng apostol. Kaya kaibigan, sa paglilingkod sa ating Panginoon, sa bansang Pilipinas, kaibigan, walang posisyon sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya kang alisin ng Panginoon kung ikaw ay hindi naglilingkod at walang takot sa ating Panginoon, kaibigan. Kaya nga isang general na may katungkulan sa bansa natin nagpakamatay dahil nilitisin na siya sa kanyang ginawang kasalanan. Kapag ikaw ay nagtanim ng kasalanan, kaibigan, isang araw baka tayo ay magpakamatay na rin. Lilitisin tayo ng gobyerno dahil tayo naging kurap, dahil tayo naggagastos ng mga pera ng taong bayan, pinamimigay natin sa mga kasama nating mga kurap. Paano na kung polluted ng bansang Pilipinas, wala na naglilingkod? Pagkagagawin ng ating Panginoon ang katulad ng Sodom at Gomora, mawawasak ang ating bayan dahil sa ating mga kasalanan. Kaya kaibigan, ngayon na ang pagkakataon para paglingkuran ng ating Panginoon. Hindi tayo pwedeng lumapit sa pera, sa kayamanan, sa posisyon sa daigdig nito. Ang lapitan natin, Diyos mismo, kaibigan, kapatid. Sapagkat, kaibigan, isang malinaw na ang ating Diyos, kaibigan, kapatid, siya may kapangyarihan, hallelujah, sa lahat ng bagay na ating nakikita. Sa lahat ng sitwasyon, kaya niyang kontrolin. Lahat ng sitwasyon ng buhay mo ay kaya niyang kontrolin. Kaibigan, ang kailangan lamang natin
gawin ay lumapit ng taos-puso at magsisi ng ating kasalanan. Kaya kaibigan, kung may ginamit sa iyo ang ating Panginoon, isang mga mangangaral, isang disipulo, isang pastor, kaibigan, kapatid, siya ay ginagamit lamang sa pamamagitan ng kapangyarihan at banal na espiritu. Sapagkat isinulat ang Biblia, kaibigan, hindi ito nagmula sa karunungan ng tao, hindi ito nagmula sa karunungan ng propeta. Isinulat ang Biblia, kaibigan, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon sa gabay ng Espiritu Santo. Kaya inaisulat ang Biblia, kaibigan. Kaya huwag mong sabihin, hindi totoo ang sinasabi ng mga mangangaral. Pero kaibigan, kailangan natin saliksikin sapagkat may mga tao na hindi itinuturo na ang salita ng Panginoon ay kaligtasan. Hindi itinuturo na si Jesus Christ ay Diyos. Tao lang siya. Kaya kailangan natin saliksikin. Hindi rin tinuturo na hindi natin mahalin ang kapwa natin Muslim. Ang sabi ng Panginoon, kaibigan, kapatid, hallelujah, ang sinumang sumampalataya ay magkakaroon ng kaligtasan. Ibig sabihin, kung ikaw ay Muslim, ikaw ay hindi Kristiyano, ikaw ay Hudyo, ikaw ay Grego, ikaw ay isang ibang lahi, kaibigan, kapatid, para sa lahat ang salita ng Panginoon. Sumampalataya tayo, kaibigan, kapatid, para magkaroon tayo ng kaligtasan. Sapagkat sinabi ng ating Panginoon, nilinis na, kaibigan, ang lahat ng marumi ang sumasampalataya sa ating Panginoon. Kaibigan, kapatid, para sa lahat ng tao ang kaligtasan. Kung ang bansang Israel ay pinili sila para sa kanilang bayan, para sa kanilang lahi, tayo din ay pinili ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya upang makanta natin ang buhay na walang hanggan. Kaya kaibigan, mapalad ang may mga taong may pananampalataya. Isang araw makakanta natin, kaibigan, ang kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya may isa pang mga ngaral ang aming pastora, asawa na aming pastor, na isa rin sa ginamit sa aking buhay upang maglingkod, kaibigan, kapatid, upang magkaroon ng tamang relasyon sa ating Panginoon. At salamat dahil ginamit siya upang magbalik loob uli ako sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya to God be the glory, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ano na kayo? Amen. Praise God. Isang pinapalang umaga po sa lahat po na naabot ng kinig na ito. At isa pong karangalan para sa ating Panginoon na muli po makapagbahagi ng salita po ng ating Diyos. At ito po ay isang napakalaking pabor mula po sa ating Panginoon na tayo po ay patuloy na nakakapakinig ng magandang balita. Ito po ang salita po ng ating Panginoon. Sapagkat tunay nga po, sabi ng ating Diyos, sabi po sa Biblia, ipangaral ang salita ng Diyos, ito man ay napapanahon o hindi. Kaya napapanahon na, mga kapatid, na tayo po ay patuloy na makapakinig ng salita ng Diyos, sapagkat hindi po natin alam kung kailan po darating ang ating Panginoon. Subalit sabi nga po ng Biblia, ang pagbabalik ng ating Panginoon ay katulad po ng isang magnanakaw. At wala pong nakakaalam kung kailan na panahon o oras darating ang ating Panginoon. Ngunit sinasabi po ng Biblia na magugulat, marami po ang magugulat sa muling pagbabalik po ng ating Panginoon. Marahil ikaw, kapatid, tayong lahat ay naghahanda sa lahat ng mga bagay-bagay sa daigdig na ito. Ngunit kapatid, masigit po natin na paghandaan po
sabi nun, unahin po natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Bakit iniutos po ito ng ating Panginoon? Kapatid, dahil nais ng Diyos na tayo po ay mapabilang sa kanyang kaharian. Na kapag inuna po natin ang kaharian ng Diyos, inuna po natin ang katuwiran ng Diyos, kapatid, kaibigan, ang pangako ng Diyos, lahat ng bagay ay paungdaragdag sa'yo. Ano po ba yung kulang po sa ating buhay? Baka kulang po tayo sa pananampalataya sa ating Panginoon. Kapatid, ito yung pagkakataon na tayo po'y lumapit sa Diyos. Magpakumbaga sa harapan po ng ating Panginoon. Kapatid, hindi po kami naparito para husgahan po ang tao. Naparito po kami upang ipahayag ang salita ng Diyos na isang araw tayong lahat po ay haharap sa hukuman ng Diyos. Mayaman ka man, mahirap ka man, bata ka man, matanda ka man, may pinag-aralan ka man o wala. Lahat po tayo ay haharap sa hukuman ng Diyos. At marami po ang nagtatawa, marami po ang hindi naniniwala, marami po ang hindi po naniniwala sa salita ng Diyos, o marami po ang hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Marami po ang hindi nakikinig ng aral ng salita ng Diyos. Ngunit kapatid, ito po yung napakahalaga po sa ating buhay. Makamtan man natin ang lahat ng bagay sa daigdig na ito, kung mapapahamak naman yung atin pong nag-iisang kaluluwa. At lagi po nating tatandaan, mga kapatid, mga kaibigan, na hindi po yung reliyon po yung itinataas po natin dito. Lahat po tayo may kanya-kanya reliyon. At naunawaan po natin yan. Ngunit kapatid, kaibigan, hindi ito yung magdadala sa isang tao sa kaligtasan ng kanyang nag-iisang kaluluwa. Anin po natin ang reliyon. Kung pagpasok natin sa reliyon, ganun pa rin ang buhay. Paglabas, ganun pa rin po yung buhay. Masamang pumasok sa loob ng simbahan, paglabas, masama pa rin ang buhay. Kapatid, dapat meron pong nababago. Kapag napakinggan po natin ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Nagbabago ng buhay. Nagpapatawad po sa lahat po ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos, ito po ay magkabilang talim na naghihiwa po ng ating puso. At kung tayo po'y nasasaktan man sa mga pangangaral ng salita ng Diyos, akala po natin hinuhusgahan po ito. Hindi po, kapatid. Inaayos lamang po ang ating buhay upang sa ganon, kapag tayo po ay tumanggap at nanalig kay Hesus Kristo. Ang sabi ng Diyos, ang sino mang tumanggap at nanalig kay Hesus Kristo ay binibigyan niya ng karapatan na maging tunay na anak ng Diyos. Gaano kasarap kapag ikaw ay binigyan ng karapatan. Eh dito pa nga lang sa lupa, kapag ikaw ay binigyan ng karapatan mong paunahan ng isang lugar, ito po'y napakalaking pabor mula po sa ating Panginoon. At lahat po ng bagay na ating ginagawa dito sa daigdig, lahat po yan ay ipagsusulit po natin. Mabuti man o masama, lahat po tayo ay haharap sa hukuman po ng ating Panginoon. Lahat po ng ating ginagawa ay ipagsusulit po natin sa ating Diyos. Kaya kapatid, mas mainam, mas mabuti na kapag tayo po ay tumugon at sumunod sa kalooban po ng ating Panginoon. Ito po yung napakagandang desisyon na atin pong gagawin. Ang tayo po ay sumampalataya, manalig sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat walang iba na nagbigay po ng kaligtasan kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At siya po yung daan. Ang sabi po ng John, aklat ng Juan, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At sino pa nagsasabi nito? Walang iba po ang ating Panginoong Jesucristo. Dadaan at dadaan po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Kapatid, kaibigan, kaya mas mainam po
Kapatid, kaibigan, sa lugar po natin meron pong magandang plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Nais ng Diyos, lahat po tayo ay mapagilang sa kanyang kaharian. Kapatid, kaibigan, nais din ng ating Panginoon na tayo po ay dalhin sa pinakamagandang plano niya. Ang plano ng Diyos ay para hindi po sa ikasasama natin. Ang plano ng Diyos ay para sa ikabubuti po natin. Mabigyan po tayo ng kaligtasan. Magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. At ang ating buhay sa daigdig na ito ay pansamantala lamang. Kapatid, kaibigan, kahit pa sabihin po natin na tayo ay malakas ngayon, walang sakit, walang karamdaman, meron kang lahat ng karangyaan, nasa iyo ang lahat, ang magandang buhay, magandang pamilya. Kapatid, kaibigan, alin po natin ang mga magagandang bagay sa daigdig na ito, lahat ng yan ay pansamantala lamang. Ang ating buhay pansamantala lamang po. Merong namamatay, malusog, walang sakit, walang karamdaman, ngunit natulog lamang, hindi na nagising. Ngunit ang tanong, bago kayo mamatay, ang kanyang nag-iisang kaluluwa, nakapagsisi ba at tumalikod sa kanyang kasalanan, tumanggap pa sa ating Panginoong Jesucristo. Kapatid, ito po yung pinakamalungkot na maganap sa buhay ng isang tao, ang mamatay na hindi nakapagsisi sa kanyang kasalanan, ang mawala sa daigdig na ito na hindi po nagbago ang buhay, ang mawala sa daigdig na ito na punong-puno at balot ng mga kasalanan, pinagharian ng kasamaan. Kapatid, kaibigan, lahat ng bagay na yan ay pwedeng alisin po ng ating Panginoon kung tayo lamang po ay handang lumapit sa Diyos, handang magpakumbaba, handang tanggapin ang kanyang mga salita. Kapatid, naalala ko po, marami po ang ayaw makinig ng salita ng Diyos. Ngunit kapag mga chismis, mga bagay na kung saan ay parang napakasarap sa kanyang pandinig, ito po yan ang kinagigiliwan ng tao. Ngunit pagdating po sa salita ng Diyos, boring ang salita ng Diyos.
kaaway po natin yung sarili po natin. Hindi. Minsan sinasabi natin kaaway. Si Satanas, kapatid, yung sarili po natin. Yung ating puso subilin. Na tayo po ay magpakumbaba po sa harapan po ng ating Panginoon. Mahal po tayo ng Diyos. Mahal po tayo ng ating Panginoon. Ayaw ng Diyos na tayo po ay mapahamak. Ayaw ng Diyos na tayo po ay maghirap. Ayaw ng Diyos na tayo po ay mananatili sa balik ng karamdaman. Ang nais ng Diyos, tayo po ay bigyan ng ganap, kasiya-siya, kalugod-lugod na buhay sa harapan po ng ating Panginoon. Kapatid, hindi sa lagi po natin tatandaan na hindi sa mabubuting gawa magkakaroon ng kaligtasan ng tao. Kahit anong mabubuting gawa ang gawin mo, kung hindi mo naman tinanggap ang ating Panginoon o kung hindi ka man sumampalataya sa Diyos, mababaliwala po lahat po ng ating sakripisyo, lahat ng ating paghihirap, lahat po ng ating ginagawa sa daigdig na ito. Kaya hindi po mabubuting gawa para maligtas ang isang tao, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. At paano gumagawa ng kabutihan dahil ikaw ay sumampalataya na sa ating Panginoon. Kaya mabuti po ba na atin pong tanggapin sa Jesus sa ating buhay? Napakainam po yan na meron kang Kristo sa puso at hindi lang kilala po natin sa Jesus. Hindi lamang meron kang Kristo. Dapat ipinapagamit po natin ang ating buhay. Kapatid, mahal po namin ang bawat isa sa lugar na ito. At nais po natin na lahat po tayo ay makabilang sa kaharian ng Diyos. Hindi po dapat natin ay kinakahiya na ipangaral ang salita ng Diyos. Hindi po dapat po natin ay kinakahiya na ipangaral ang mabuting balita. Hindi po dapat natin ay kinakahiya na ipakilala si Kristo sa buhay. Na siya po yung nagbabago at nagpapala po sa atin. Siya po yung nagbibigay ng tagumpay. Kapatid, sabi nga po, kung iyong ikakahiya ang ating Panginoong Jesucristo, sa maraming tao, ikakahiya ko rin kayo. Kaya isang araw, ayaw ko po na pagdating ng panahon ay ikahiya din ng Diyos. Kaya kapatid, sumampalataya lamang po tayo sa ating Panginoon, tanggapin si Jesus sa ating buhay, lakaran po natin ang kanyang mga salita, gawin po natin ang kalooban ng Diyos, talikuran ang lahat ng mga kasalanan, bisyo at anuman po na nagpaparumi sa ating mga puso, sa ating buhay. Ang gawin po natin, lumakad po tayo na naayon sa kalooban po ng ating Panginoon. Gawin po natin ang nais ng Diyos, hindi po yung nais po natin. Ipagkatiwala po natin sa Diyos ang ating buhay. At isang araw, makikita mo na yung sarili na nangangaral na rin yung salita ng Diyos, nagbabahagi, nagda-testify na mabuti pala ang Diyos sa aking buhay. Dati akong makasalanan, dati akong walang panahon sa Diyos, dati ako na palamura, dati ako na alipin ng bisyo at kasalanan. Ngayon, nung aking napakinggan sa Jesus pala nagbabago ng aking buhay. Ngayon, ang tinanggap ko sa Jesus at inari ko na siya na yung Diyos ng aking buhay. Salamat sa Panginoon. Meron ng katuturan yung buhay ko sa harapan po ng Diyos. Kapatid, kaibigan, isang araw, ma-realize po natin, salamat na lamang, meron pong napapakinggan na mabuting balita. Dahil isang araw, darating po ang panahon na tayo po ay maghahanap ng salita ng Diyos. Ngunit hindi na po natin masumpungan. Kapatid, pagkakataon na po natin na tayo po ay makaranas po ng kapangyarihan at presensya ng Diyos sa ating buhay. Kaya lakaran lamang po natin kung ano po yung sinasabi po ng Biblia. Kapatid, magsulit po tayo sa salita ng Diyos. Ito po yung magbabago po ng ating buhay. Hindi ka babaguhin ng sino pa man. Ang magbabago po, walang iba ang ating Panginoon, ang salita po ng Diyos. Kaya basahin po natin. Sabi ng Joshua chapter 1 verse 8, meditate the word of God day and night. Ginagawa po ba natin pong alalahan, pagising pa lamang
kumain ng 3 beses sa isang araw, umaga, tanghali, hapunan, magtrabaho, magnegosyo, kapatid, meron po tayong pananagutan po sa ating Panginoon. Kapatid, may bunga ng pag-ibig kung bakit po natin ibinabahagi ang salita ng Diyos. Dahil po sa pag-ibig, una, inibig tayo ng ating Panginoon. Tayo po ay inibig ng Diyos. Kaya bilang pagbabalik po natin ng tanaw, ng utang na loob sa ating Panginoon, kapatid, ibahagi din po natin yung pag-ibig ng Diyos na ginawa niya sa atin. Pag-ibig sa lahat po ng kaluluwa, pag-ibig sa lahat po ng tao sa lugar na ito, pag-ibig sa lugar ng San Marino, pag-ibig sa lugar ng Salawag, kapatid, mahal po tayo ng ating Panginoon. Kung tayo po ay nagmamalasakit sa ating kapwa, salita ng Diyos, kapatid, na ito po yung pangwalang hanggan na buhay na libreng ibinibigay ng Diyos sa lahat po ng sumasampalataya, tumanggap at nanalig sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya kapatid, kaibigan, hatid po sa inyo ng God's Kingdom Mission Christian Church, kami po ay patuloy na umaabot sa inyo, kumakatok po sa inyong puso na tayo na po ay magpatuloy na maglingkod sa ating Panginoon. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Tayo po ay magbagong buhay, magpagamit ng buhay sa ating Panginoon. Kapatid, mahal po tayo ng Diyos. Kaya kung nais mo na ikaw ay lubos na makakilala sa ating Panginoong Jesucristo, kami po'y nagpapaanyaya sa inyo. Meron pong gawain every Wednesday, Friday, ganap po ng alas 7 ng gabi. Dito po sa lugar po ng San Marino City Praise Party na meron pong gawain ng linggo ng umaga, linggo ng gabi. Kapatid, 4 na beses sa loob ng isang linggo na tayo makakapakinig ng mensahe ng ating Panginoon upang mahubog po ang ating espiritual na buhay. Tayo po ay maglingkod ng tapat sa ating Panginoon. Kapatid, individual po ang kaligtasan. Hindi mo pwedeng dalhin sa kaligtasan ang iyong asawa, ang iyong anak, kung sila hindi po nakakilala sa ating Panginoon. Kaya kapatid, ikaw po mismo, yung sarili po natin mismo, atin pong ihandog sa ating Panginoon, tayo po ay maglingkod sa Diyos. Mahal po namin kayo sa ating Panginoon, kaya Diyos po ang magpala sa lahat po ng mga nakinig at tinanggap ang salita po ng ating Panginoon, at naniniwala po ako magkaroon po ng kapayapaan sa lugar na ito, yung may iba't ibang mga krimen, iba't ibang pagnanakawan, iba't ibang nagaganap na mga kalamidad sa lugar po natin ay maisasaayos yan sa tulong at biyaya po ng ating Panginoon. Kung lahat po tayo ay patuloy na merong puso na handang maglingkod at magpagamit ng buhay sa Diyos. Kapatid, kaibigan, hindi po natin magagawa sa sarili nating lakas, sa sarili nating karunungan, sa sarili nating kakayanan ang lahat ng bagay. Magagawa ito sa tulong at biyaya po ng ating Panginoon. Diyos po ang magpala sa lahat po ng mga nakikinig, sa lahat po na nabot ng tinig, sa lahat po na nabigyan ng tracts, babasahin. Kapatid, basahin mo yan, salita ng Diyos na nagbibigay po ng kalakasang espiritual. Salamat po, at sa Diyos lamang po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Amen. Amen. Salamat po sa inyo pong pakikinig ngayong umaga. At naniniwala po habang nakikinig ka. Amen. Nangungusap ang Diyos sa buhay mo. At alam ko yan, kapatid, dahil ako rin, ako'y nakikinig. Amen. Iniisip ko rin eh. Iniisip ko rin kahit paano. Nag-iisip din ako, o nga. Mamamatay ako. Kumusta naman kayo kapag namatay akong mga babaero? Adik, kaya hindi lang hanggang nag-iisip. Kundi talagang gumawa ako ng desisyon, humakbang ako. Amen. Nilakaran ko. Pero dahil nga marami pang bisyo, amen,
Umabot muna ng ilang taon yun bago makapagbalik loob sa Panginoon. Tayo, init. Sa sobrang tagal, hindi na ako. Si Lord na ang kumilos sa buhay ko. Kaya ano nangyari? Nung si Lord na ang kumilos sa buhay ko, hospital ang inabot ko. Dahil sa katigasan ng ulo. Pero nung nasa hospital ako, doon ako nakipag-covenant sa atin pong Panginoon. At humingi talaga ako ng tawad. Sabi ko, patawarin mo ako, Panginoon. Patawarin mo ako. Paggamit ko na talaga yung buhay ko. Kasi lagi nangungusap ang Diyos eh. Binabaliwala ko. Hanggang dumating ako, 50-50 sa hospital. Kaibigan, baka nangungusap ang Diyos sa buhay mo ngayong umaga. Mas maigi na yung hakbangan na natin. Kaysa ang Diyos pa ang kikilos sa ating mga buhay. Mahirap. Masasaktan ka, damay pamilya mo. Pero kung ikaw ay hahakbang na, magdesisyon kang tanggapin si Jesus ngayong umaga, titiyakin ko sa iyo, pati pamilya mo, itadamay ng Panginoon sa kaligtasan. Ano kaya na yun? Kaya it is your choice to accept Jesus or not. Amen? Gusto mo maligtas o hindi, decision mo yan. Hindi kasi mapipilit, kaibigan. Pero isang araw, tandaan po natin, ikaw, ako, lahat tayo. Amen. Lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at magbibigay sulit sa lahat ng ating ginagawa. If you reject the Word of God today, amen, we will be held accountable for being, rejecting the Word of God. Pero kung ikaw ay naman ay nagre-respond sa panawagan ng Diyos, mapalad ka ngayong umaga. Amen. At ngayong umaga, sa pamamagitan po ng panalangin, na aking babanggitin, Ito 100 yung ano. marahil kanina ka pa nakikinig dyan, at gusto mo talagang matiyak na mapabuti ang ating mga nag-iisang kaluluwa, pwede kitang anyayahan sa panalangin. Panalangin, pagtanggap sa ating pong Panginoon at hindi po reliyon ang tatanggapin mo ngayong umaga. Ang ating pong Panginoon Hesus Kristo lamang, amen, dahil sabi ko ng gawa, chapter 4 verse 12, sa Kanya lamang matatagpuan ng kaligtasan. Kaya kung nais mo maligtas, amen, sumunod ka sa panalangin na aking babanggitin. Mula sa puso, kaibigan. Kasi alam ng Diyos yan, kung galing sa bibig lang yan o galing sa puso. Pero kapag galing sa puso yan, katulad ng ginawa ko, hindi mo magsisisihan ang desisyong gagawin mo ngayong umaga. Tumigil ka, yumuko at manalangin, sumunod sa panalangin na aking babanggitin na nagmumula sa puso. Ganito pong panalangin. Panginoong Hesus Kristo, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng salita na aking napakinggan mula sa iyo. Inaamin ko po, Panginoon, ako'y makasalanan, patawarin mo po. Buhat na ako'y nagkaisip hanggang sa kasalukuyan. Pinagsisihan ko na po ang lahat ng ito. At ngayong umaga, ako po'y nagdedesisyon na papasukin ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking nag-iisang kaluluwa. Magmula ngayon, ako'y maglilingkod sa iyo. Susundin ko lahat ng mga ipinag-uutos mo. Panginoon, ipangaral kita sa anong dako. At dalangin ko rin naman, itala mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Maraming pong salamat sa kapatawaran sa lahat ng aking kasalanan. Ito po ang aking dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Salamat kung ikaw ay tumugon, sumunod sa panalangin na yan. Sabi po ng Biblia sa aklat ng Romans chapter 10 verse 9, if you confess in your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Kaya Biblia, kaibigan, ang nagsasalita. Kaya kung ikaw ay tumugon, sumunod sa panalangin binanggit ko, makakaasa ka, yung kaligtasan, amen, ay nasa iyo ngayong umaga. Kaya, bilang mga taong ligtas, lakaran mo ang iyong pananampalataya. Ipagamit mo yung buhay mo, tumalikod ka sa kasalanan at huwag kang magpatuloy na. Ano man yung mga bagay na pinagsisihan mo na, huwag mo nang gawin. Amen. At isang araw,
sa pagbabalik ng ating pong Panginoon Hesus Kristo, kabilang ka sa isasama ng Diyos at makaranas ng kanyang pangako, buhay na walang hanggan. Kaya salamat po na marami sa inyong pakikinig. Amen. At ipunin sa inyo ng God's Kingdom Mission Christian Church, sa buhay Fulcrum Gospel Church, na kung saan ay wala po tayong ibang tinataas dito. It is not about the name of the church, God's Kingdom Mission Christian Church, but the name of Jesus. He is our Savior. He is our healer. He is a miracle working God. At naranasan namin yan sa buhay. Salamat po na marami. Amen. Ganon din sa mga nakikinig dyan sa ating barangay annex. Salamat po sa inyong buhay. Amen. Bagamat ay nandyan lang kayo, pero alam ko, napapakinggan ninyo ang pangangaral. Pagpapalain kayo ng ating pong Panginoon. Amen. Maging ating bagong barangay, ang captain, pagpapalain ng Diyos. At bibigyan siya ng karunungan ng ating pong Panginoon para pangunahan ang lugar ng Salawak. Batay sa kalooban ng Panginoon. At lahat ng mga taga-San Marinians, San Marino, lahat ng mga taga-Salawak, at pakinabangan po natin ito kapag ang ating pinuno, mga minamahal, amen, ay lalakad ayon sa layunin at tuntunin ng ating pong Panginoong Hesus Kristo. Amen. At nagkakabarangay, kaisa ninyo kami. Amen. Sa pagbabahagi upang ang ating lugar ng Salawag, amen, ay nagiging mapayapa at ligtas sa mga taong masasama. Diyos po magpala sa ating mga buhay. Ingatan po tayo ng ating pong Panginoon. To God all be the glory. God bless you all. Good morning.